Matapos maging iisa ni Jinwoo at ng Shadow Monarch, muling nagpakita ang system. Are you sure you want to delete the entire system? At sumagot si Jinwoo na, yes. Sa sandaling iyon, sumabog ang napakalakas na kapangyarihan mula sa katawan ni Jinwoo. At nang maramdaman iyon ng mga Monarchs, agad silang napasigaw sa takot at galit. At sinabi ng Monarch of Frost na, Fragment of Brilliant Light! Ang pinakamalaking sakuna ay narito na! Magdaraan ito sa katawan ng taong sinusubukan mong protektahan! Talaga bang ikaw mismo ang magdadala ng kapahamakan sa mundong ito gamit ang sarili mong mga kamay? Handa ka bang isugal ang iyong buhay upang buhayin muli ang Shadow Monarch? Ano ba talaga ang balak mong gawin, ha, ruler? Ngunit napasabi na lamang ang Monarch of Fangs na, wala na tayong oras! At agad na naghanda ang dalawang Monarchs upang sugurin si Song Il-wan, ang fragment of Brilliant Light na nagpoprotekta sa katawan ni Jinwoo. Mabilis na sumugod ang dalawang Monarchs. At ganoon din kabilis si Song Il-wan. Sabay na umatake ang dalawang Monarchs, ngunit mabilis iyon na naiiwasan ni Song Il-wan at agad na nakapagsagawa ito ng counter-attack laban sa Monarch of Fangs. Nagpatuloy ang kanilang mabangis na palitan ng mga atake at napasabi sa isip ang Monarch of Frost na, lintik na ito, nababasa niya ang direksyon ng aking mga sibat at gumagalaw siya ayon dito. Mabilis na naiiwasan ni Song Il-wan ang lahat ng atake ng dalawang Monarchs at napasabi rin sa isip ang Monarch of Fangs na kumikilos siya tulad ng isang mandirigmang dumaan na sa hindi mabilang ng mga labanan. Sinasadya niyang pumeso sa likod ng sibat ng Monarch of Frost upang harangin ang lahat ng mga pag-atake ko. Pagkatapos noon, bumuelo ang Monarch of Frost para sa isang malakas na pag-atake mula sa likuran ni Song Il-wan. Ngunit mabilis itong na-counter ni Song Il-wan. Sumipa ito ng paatras at tinamaan sa baba ang Monarch of Frost at tumilapon sa malayo. Kasunod noon, mabilis na sumugod ang Monarch of Fangs at tinangka nitong kagatin ng ulo ni Song Il-wan. Ngunit muli itong nasabayan ng counter-attack. Agad na isinaksak ni Song Il-wan ang kanyang dagger sa bunganga ng Monarch of Fangs. Malalim na bumaon ang talim nito at kasunod nito, siniko niya sa katawan ang Monarch of Fangs dahilan upang mapaatras ito. Galit na binunot ng Monarch of Fangs ang dagger mula sa kanyang bunganga at sumigaw ito na, pupunitin kita ng pira-piraso! Ngunit bago pa niya matapos ang sasabihin niya, bigla siyang natigilan at sinabi niya sa kanyang isipan na, ang pakiramdam na ito. Bigla siyang kinilabutan at tila gusto niyang tumakbo habang nakatingin kay Jinwoo. Ipinakita si Jinwoo na nakapaloob pa rin sa yelo, ngunit nanlilisik ang kanyang mga mata. At mula sa kanyang katawan ay kumakawala ang napakalakas na kapangyarihan. Dahil dito, agad na umatras at tumalon ng napakalayong Monarch of Fangs. Samantala, bumangon naman ang Monarch of Frost mula sa pagkakatalsik nito at sinabi nito na, hindi ko hahayaang makuha niya tayo sa pagkakataong ito. Subukan nating muli. Ngunit bago pa siya matapos sa kanyang mga sinasabi, nagsalita ang Monarch of Fangs na, umaatras na ako! Ayoko na! Nagulat ang Monarch of Frost at sinabi nito na, at pagkatapos nating makarating hanggang dito, nabaliw ka na ba? Habang kitang-kita ang takot sa Monarch of Fangs, sinabi nito na, hindi mo ba nararamdaman? Nagsimula nang umalingaw ang mana sa paligid natin. Paparating ng Shadow Monarch. Ayokong madamay rito. At sinabi ng Monarch of Frost na, ngunit nangako kang tutulungan mo kung talunin siya. At sumagot ang Monarch of Fangs na, pumayag lamang akong labanan siya habang nasa anyong tao pa siya. Ngayong paparating ng tunay na siya, wala na akong obligasyon para tuparin ang aking pangako. Nalilito man sa kanyang mga naririnig, agad namang sumagot ang Monarch of Frost na, kaya tatakas ka na lang na parang asong nakapulupot ang buntot sa takot? Ha! Ikaw ang King of Beasts, walang ya naman! At sumagot ang Monarch of Fangs na, Monarch of Frost, hindi mo maintindihan dahil hindi mo pa kailanman naranasan ang tunay na kapangyarihan ng Shadow Monarch. Good luck na lang sa'yo! At dito, tuluyan na nga itong umalis. At kasabay nito, ipinakita na unti-unti nang nababasag ang yelo sa katawan ni Jinwoo. At napasabi ang Monarch of Frost na, duwag na hangal! Pagkatapos nun, pinakawalan niyang napakalakas niyang kapangyarihan. Habang nagmamasid ang mga hunter sa paligid, sumabog ang napakalakas na enerhiya ng Monarch of Frost.
at nagsimulang umulan ng hindi mabilang na mga sibat na yelo. At patuloy naman itong sinasalag ni Song Il-wan. At kasabay din nito, bumuelo siya para sa isang napakalaking pag-atake mula sa himpapawid. Isang malaking sibat na yelo. At dito nga napasabi sa isip si Song Il-wan na binabalak niya bang wasakin ang buong lugar na ito? Habang patuloy ang pagbulan ng mga sibat na yelo, ay dito tinamaan si Song Il-wan. At kasabay din nito, pinakawalan na ng Monarch of Frost ang napakalaking tipak ng yelo patungo sa katawan ni Jinwoo. Ngunit bago pa man iyon tumama, biglang lumitaw ang Shadow Soldier si Jinwoo. Makikita si Beru na sumugod sa malaking tipak na yelo para wasakin ito. At mabilis lang niya itong winasak at dinurog. Kasunod nito, makikita naman si Ygritte na nasa tabi ni Song Il-wan. Pagkatapos ay nagsalita si Ygritte na, "Monarch of Frost, huwag mong tawaging hari ang sarili mo gamit ang ganyang klaseng kapangyarihan." At dito napasabi sa isip ang Monarch of Frost na, "Nakawala siya sa aking mahika. Naibalik na bang lakas ng kanyang mga Shadow Commander?" Kung ganun, at dito makikita na hindi makapaniwala ito sa mga nangyayari at bakas ang takot sa mukha nito. At sa sandaling iyon, biglang nagsalita si Jinwoo. Kaya hindi dapat pinaniniwalaan ng mga propesiya. Tuluyan na nga nabasag ang yelo sa kanyang katawan at muli siyang nagsalita na, "Tumakas ba ang halimaw na yon?" Habang nakatingin sa kanya ang Monarch of Frost, kitang-kita ang takot sa mukha nito. At sinabi pa ni Jinwoo na, "Wala akong natatandaan, binigyan ko siya ng paintulot na umalis." Kitang-kita ang matinding pagkagulat at takot sa mukha ng Monarch of Frost. At napasabi siya sa kanyang isipan na, "May isang pader na hindi ko kailanman malalampasan ang naghihiwalay sa amin. Napakalaki ng agwat ng aming kapangyarihan." At ipinakita si Jinwoo na nakatayo sa harap ng Monarch of Frost, habang nakaluhod naman sa kanyang magkabilang gilid sina Beru at Ygritte. Pagkatapos nun, biglang nabalot si Jinwoo ng isang napakalakas na kapangyarihan. At unti-unti itong lumawak, palaki ng palaki, hanggang sa tila sakupin nito ang buong mundo. At pagkatapos, sinabi ni Jinwoo na, "Naroon ka pala, ha?" At sa sandaling iyon, likas na naramdaman ng Monarch of Frost ang isang pagkakataon. Alam niyang maaari iyon ng huling pagkakataong hindi na muling darating. At napasabi siya sa kanyang isipan na, "Maaaring napakalaki na agwat ng aming kapangyarihan. Ngunit hindi ako makapaniwalang inalis niya ang kanyang atensyon sa kalaban na nasa harapan niya. Kapag pinalampas ko ang pagkakataong ito, tiyak na kamatayan ang naghihintay sa akin." At doon, itinutok ng Monarch of Frost ang kanyang sandata kay Jinwoo, habang inihahanda ang isang napakatindi at malakas na pag-atake. At sinabi niya sa kanyang sarili na, "Kailangan kong wasakin ang lahat ng ito sa iisang atake." At dito, pinakawalan niya ang kanyang napakalakas na pag-atake direkta kay Jinwoo. Ngunit habang papalapit ang atake, bigla na lamang itong sinalo ni Jinwoo gamit ang isang kamay. At sa isang iglap, dinurog lamang niya ang kapangyarihan ng Monarch of Frost. At napasabi ang Monarch of Frost sa kanyang isipan na, paano niya nagawa yun? Ganito ba talaga ang kaya niyang gawin? Ito ang kapangyarihan ng Shadow Monarch, ang pinakadakilang fragment of brilliant light, at isa sa pinakamakapangyarihang hari sa lahat. At sinabi ni Jinwoo na, "Ikaw ang huli kong aasikasuhin. Maghintay ka rito habang inaasikaso ko muna ang halimaw na yun." Samantala, ipinakita ang Monarch of Fangs na tumakas na papunta sa ibang dimension. At napasabi ito sa kanyang isipan na, "Papalapit na sa akin ang kamatayan. Ramdam ko ito. Hindi ko sana sinayang ang oras ko sa pakikipagtalo sa Monarch of Frost na yun. Naantala lamang tuloy ang pagtakas ko." At matapos niyang makarating sa ibang lugar, muli siyang napasabi sa kanyang isipan na, "Ngunit ngayong umabot na sa ganito, wala na akong ibang pagpipilian kundi magtago rito hanggang dumating ang Dragon King." Ngunit maya-maya lamang, may naramdaman siyang kakaiba. May isang anino na nakasunod sa kanya at agad siyang kinilabutan. At napasabi siya sa kanyang isipan na, "Ang aurang ito, hindi kaya..." At sa susunod na sandali, ipinakita si Jinwoo na nakatayo na sa kanyang tabi. At sa pagkakataong ito, hindi pa din niya nakikita si Jinwoo, ngunit ramdam na niya ito. At napasabi na lang ito na, "Naaamoy ko ang kamatayan sa hangin.
Ramdam ko ang isang kapangyarihang hindi matatalo at hindi matatakasan. Natutuhan ko na noon kung gaano nakakatakot ang kapangyarihang ito. Lumuhod ka at sumunod. Yan ang sinasabi ng aking instinct. At pagkatapos ay sinabi niya na, Shadow Monarch, ako ang King of Beasts at ayoko na makipaglaban sa iyo. Patawarin mo ang aking mga kasalanan at tanggapin mo ako bilang iyong kakampi. At sinabi ng Monarch of Pangspan na malapit nang bumaba sa mundong ito ang Dragon King kasama ang kanyang hukbo. Kapag nangyari yon, ako at ang aking hukbo ng mga halimaw ay tutulungan ka. At sumagot si Jinwoo na mabuti kung ganun. Ngunit sa kanyang isipan napasabi ang Monarch of Pangs na mabuti? Hangal siya. Hindi ako kailanman patatawarin ng tunay na Shadow Monarch. Hindi lang minsan ko siya pinagtaksilan noon. Sinubukan ko ring sirain ang vessel na magbibigay daan upang makapunta siya rito. Ang kahangalan at kabaitan ng taong ito ang nagbigay sa akin ng kaunting oras. Kailangan ko na lamang hintayin ang pagdating ng Dragon King. At kapag dumating siya, pagpipira-pirasuin namin siya at kakainin ng kanyang bangkay. At yumuko nga ang Monarch of Pangs ng tuluyan at sinabi nito na taglay mo ang aking tapat na. Ngunit bago pa man siya matapos sa kanyang mga sinasabi, biglang sinabi ni Jinwoo na bago yan, may utang muna tayong kailangang bayaran. Ang iyong mga kuko ang tumusok sa aking dibdib at nag-iwan ng 5 sugat. Kaya kung makakayanan mo ang 5 kong pag-atake, patatawarin kita. At nanlaki ang mga mata ng Monarch of Pangs. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. At agad niyang inilabas ang buo niyang kapangyarihan. Lumaki ng husto ang kanyang katawan habang nagpapakawala ng mabangis na aura. At pagkatapos nito ay sumigaw siya, paano mo ako nagawang paglaruan? Ako ang King of Beasts! Dito man magwakas ang buhay ko, hindi ka makakaalis ng walang kapalit! At dito, inilabas si Jinwoo ang kanyang dagger. At sa isang iglap, napakabilis ng kilos si Jinwoo na parang kidlat. At bago pa man makapag-react ang Monarch of Pangs, naputol na ang kanyang mga kamay. At sinabi ni Jinwoo na may 4 ka pang pagkakataon. Samantala, bumalik ang eksena sa lungsod. Patuloy pa rin sumasabog ang kapangyarihan ni Jinwoo. Habang ang Monarch of Frost ay nakatayo lamang, nanlalaki ang mga mata, hindi makagalaw sa takot, at napasabi sa kanyang isipan na hindi naman talaga malaking problema ang langgam na yon na nagpapagaling sa mga tao sa panig ng mga rulers. Pero ang isang ito, ibang usapan na. At bigla na lamang siyang inatake ni Ygritte. At napasabi ang Monarch of Frost na nakita ko ng aninong ito. Kilala siya sa isa sa 2 pakpak ng Army of Shadows, ang Knight of Death, Ygritte. Habang mabilis na sumusugod si Ygritte, patuloy na nag-iisip ang Monarch of Frost. Nagagamit na ba niya ngayon ang buo niyang kapangyarihan? Problema ito. Ang mga Shadow Soldier na ito ay maaaring mabuo ng paulit-ulit hanggat hindi nauubos ang mana ng Shadow Monarch. Ngunit ako, hindi ko na may babalik ang mana na nagamit ko sa Spiritual Body Manifestation. Hindi ito maganda. At huminto ang Monarch of Frost at humarap siya kay Ygritte at sinabi nito na huwag mong sayangin ang lakas mo. Gaano katagal mo sa tingin mo kayang lumaban sa akin? Ngunit sa sandaling iyon, biglang ibinuka ni Ygritte ang kanyang kapa at naging isang portal ito. Dahan-dahang lumabas si Jinwoo mula rito at nanlaki ang mga mata ng Monarch of Frost. Pagkatapos ay inihagi si Jinwoo ang 2 pangil ng Monarch of Pangs at sinabi ng Monarch of Frost sa kanyang isipan na ang mga ito. At sinabi ni Jinwoo habang nanlilisik ang kanyang mga mata, patay na ang Monarch of Pangs. At napasabi ang Monarch of Frost sa kanyang isipan na napatay niya ang Monarch of Pangs sa loob lamang ng ilang minuto. Imposible. At sinabi ni Jinwoo na ang Monarch of Plagues, ang Monarch of Pangs, at ang Monarch of Frost, ang pagkamatay ninyong tatlong magiging babala sa iba pang mga monarchs. At sa galit, agad na sumigaw ang Monarch of Frost, buwisit ka! At pinakawalan nito ang kanyang pinakamalakas na pag-atake. Ngunit bago pa man tuluyang makawalang kapangyarihan nito, tumusok na sa kanyang dibdib ang dagger ni Jinwoo. At sunod-sunod na saksak ang kanyang tinanggap mula sa dagger mula sa malayo. Ngunit pilit pa rin siyang lumaban habang nakabaon ang mga dagger ni Jinwoo. At muli siyang nagtangkang umatake mula sa kanyang bunganga. Ngunit sa pagkakataong ito, mabilis na sumugod si Jinwoo.
tinakpan niya ang bunganga ng Monarch of Frost at kasabay nito, inilabas si Jinwoo ang kanyang dagger at hiniwa ang katawan hanggang sa ulo ng Monarch of Frost at sinabi ni Jinwoo na namatay ang Monarch of Fang sa unang atake pa lamang. Nagtataka ako kung gaano kakatagal magtatagal. Habang sumisigaw sa sakit at galit ang Monarch of Frost, unti-unti na itong naglalaho sa kawalan. At dito nga, tuluyan nang namatay ang Monarch of Frost. Pagkatapos noon dumating si Beru sa kanyang tabi at lumuhod siya sa harap ni Jinwoo. "My king!" At sinabi ni Jinwoo na, "Ano ang nangyari sa taong nagprotekta sa akin kanina?" At sumagot si Beru na, "Naglaho siya na parang bula." At doon nakita ni Jinwoo ang dagger ng kanyang ama. Pinulot niya ito at pinagbasdan. At pagkatapos, lumipat ang eksena kay Song Il-wan. Duguan at nakandusay na sa isang tabi. At napasabi siya sa kanyang isipan na ito marahil ang kapalit ng paggamit ng katawan ng tao upang tanggapin ang kapangyarihan ng Diyos. Pero ayos lang, sapat naman ang nagawa ko. Ngunit bigla siyang nagulat dahil ang kanyang dagger ay biglang lumutang at umikot sa kanyang tabi. At dito nga, dumating si Jinwoo at sinabi nito na, "Akala mo ba hindi ko mapapansin? Aalis ka na naman ba nang hindi man lang nagpapaalam, Itay?" At dahil sa pagbabalik ng tunay na Shadow Monarch, tila wala nang sino man kayang humadlang kay Jinwoo. At sa loob lamang ng ilang minuto, tuluyan niyang pinatay ang Monarch of Fangs. At maging ang Monarch of Frost ay walang nagawa kundi maranasan ng desperasyon sa harap ng isang kapangyarihang hindi niya kayang abutin. Ngunit habang natatalo isa-isang mga monarchs, may isa pang mas malaking bantang paparating, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, ang Dragon King. At habang papalapit ang araw ng kanyang pagdating, isang masakit na tagpo naman ang naghihintay kay Jinwoo. Matapos ang lahat ng sakripisyo at pakikipaglaban, magkakaroon pa kaya siya ng pagkakataong makausap ng maayos ang kanyang ama? O tuluyan na naman silang paghihiwalayin ng tadhana? Alamin natin yan sa susunod na episode ng Solo Leveling Season 3 Manual Review. Dito lang sa Anime Kwento Hub, kung saan ang paborito mong anime ay kinukwento ng malinaw sa Tagalog.